Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Morning. Yan. Tunay na napakaganda ng umaga dahil po pinagpala tayo ng ulan. So ito yung panahon na talagang inuulan na tayo. Maging sa ating buhay, maraming ibinibigay na ulan ng Panginoon sa atin. Pero sapat siya at tapat siya ng mapagmahal nating Diyos. Wala tayong ibang gagawin kung hindi patuloy na lumapit, magpasalamat, dahil kung wala siya sa ating buhay, walang kwenta ang buhay, walang saysay ang buhay. So, sa araw na ito, tayo po ay magpupuri, magpapasalamat, itataas natin ang pangalan ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, marapat lamang na siya ay ating walhatiin. Kaya, bago po tayo patuloy na magpasimula o dumako sa gawain ng Panginoon, tayo po tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, may bigay ng buhay. Salamat sa pagkakataon na ito na kami ibinako mo sa iyong bahay sambahan. Patunay lamang, Ama, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. At ang buhay na ito ay walang kabuhan kung hindi namin kikilalanin na nagbigay ng buhay sa amin. Salamat sa mga pagsubok, salamat sa katagumpayan, salamat sa kalungkutan, salamat sa kasiyahan, salamat sa mga kasakitan, maging sa kagalingan. O Diyos, lahat ng ito ay may layunin ka upang ikaw ay kilalanin sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Ama, nagpapasalamat kami dahil minamahal mo kami at patuloy na mamahalin pa. Kaya't narito kami, Panginoon. Ibabalik namin, itataas namin ang iyong pangalan at patuloy na kikilalanin ang kapangyarihan mo sa gawain bibigay namin at itataas ka lamang, Panginoon, sa pag-aawitan, sa aming pagpapalakpakan, sa pagtuga, sa praise and worship team, O Lord, na gagamitin ng instrumento upang ang pagsambang ito ay patuloy na maitaas sa aming mga puso't isipan. Ang awiting ito ay aalay namin sa iyo. Maging, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan, nagagamitin mo ang aming Pastor Romy, balutin mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu, upang ang salita mo na mamumutawi sa kanya, Panginoon, ito ay dadaloy sa aming mga buhay, upang sa aming pang-araw-araw na gabay, Panginoon, ito ay nagmumula sa iyong mga salita. Maging sa mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi namin makakasama, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Higit mong alam kung ano po yung kanilang mga layunin o mga pinagdaraanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tapat kang Diyos na siyang patuloy na kakalingat, mag-iingat sa kanila. Lord, muli kami ay narito. Patunay lamang na wala kaming nagagawa kung wala ka sa aming buhay. Lord, ihanda mo aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita upang ang lahat ng ito ay dumaloy dito sa aming mga buhay at makita ito. Maitaas ka at makita ka bilang Diyos na Panginoon ng aming mga buhay. Muli, Panginoon, naalay namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Hindi na po nakakapulit natin po ngayon. Ito na po pala mga natin ating Panginoon. Hindi po natin po ngayon.
Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di papabayaan sa iyo tataguan sa iyo lamang.
Ako po na ng bangkis. Hello, yan. Morning po. Morning! Maulan. Umaga sa bawat sapo sa atin. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit ganun po yung panahon, narito po tayo. Puri ng Panginoon sa napakagandang awitan. Ngayon po ilalapit po tayo sa ating panganalangin para po sa mga bata. Kaya ang mga bata po dyan, hihingin po natin sila po dito sa harap. Suki yan si Adam. Bibigay po namin yung pagpapala sa mga bata nito. Ilan pa ating mga kamay sa kanila. Panginoong Isus, Lord, salamat Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan, mag-isa karunungan Panginoon binibigay sa mga bata nito. Salamat Panginoon sa mga pagkakataon na ginagamit niyo sila sa kanilang lumidad. At sa aming mga guardian, salamat din Panginoon dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng mga bata nito at sila naging kasiyahan din naman sa bawat sa amin. Gamitin nga po kami, ang bawat sa amin bilang magulang at guardian, upang mapalaki ang mga bata nito ng nagdala na pakitao sila. Dahil alam namin at sigurado kami Panginoon na magiging maganda at maayos lamang ang buhay ng mga bata nito kung kikilalanin kanila bilang sarili Panginoon sa pagligtas. Kaya Lord, ikaw ang patuloy na mag-bless sa mga bata nito hanggang sa kanilang paglaki. Maraming salamat nga po. Kung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Sa ating operatory po, bago po ay nakalap tayo po muli magpapasalamat sa kanyang biyaya, sa kanyang presensya at ating kanyang committee. Ibigay po natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay kung ano meron kami. Lord, minsan kung isipin namin, Lord, walang pwedeng bagay na gawin katumbas, Panginoon, ng ipabutihan sa bawat sa amin. Kahit anong material o anong bagay, Panginoon, pero naging napakabuti mo, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ay pagkaratang ito ay binigay sa bawat sa amin upang maipakita namin ang katapatan ng pagmamahal sa iyo. Lord, i-bless niyo, Panginoon, bawat sa labi ng malilito. Alam namin, Lord, na ikaw lamang ang mga problema ay taas ng mga sumang bagay nito. Pagpalain niyo, Panginoon, nagkapag-ingat, ikaw magbigay ng lahat sa wisdom sa kanya. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pinagkakalat sa bawat sa amin. At tunay na, Lord, na naging bawat sa amin, Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon para maging kabahagi, Panginoon, sa gawang ito. I-bless niyo po ng bawat isa. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan. Pagkakamdalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po dadako sa ating mga announcements. Ating po yung mga suggestion niyo po, prayer request, yung mga appreciation. Pwede po niyo po yan i-send sa ating email. Meron po tayong email which is yung patelsaevangelical.church@gmail.com po. At meron din po naman tayong white box po dyan sa ating likod. Kung meron po kayo marisang isulat o ipahati po about po sa aming church. Yun, meron po tayong birthday celebrants from October 6 to 12, 24. Pagkain po natin ang happy birthday ating mga kapatid. Una-una po, si Luis Lumagillo. October 6, October 7, si Angela Raya. October 8, si Edla Henrico. October 9, si Henry Babato. October 10, si Lida Tajiwa. Kasunod pa sila. October 10 ulit, si Rita Manisilaga. October 12, si Anani Capote. Hanggang po siya. October 12, si Nika Pangan. October 12 ulit, si Angelica. So, happy birthday sa ating mga kapatid na nagbibigwang ng hanggang mga kaarawan. Ngayong umaga po, kung isipin po natin, ano po yung nagtutulak sa inyo, bakit po kayo nandito? Kahit medyo hindi maganda yung panahon, masarap matulog na lang, di ba po? Pero meron pong isang bagay na nagtutulak po sa atin para patuloy po tayo.
na magkita-kita rito. Kung isipin po natin isa po yan, dahil po ating pagmamahal sa ating Panginoon. Palakpak po natin ang bawat isa. Amen. Kasi po, meron daw pong isang kaharian. Bigyan ko muna kayo ng kwento, ano po? Meron po isang kaharian. Dito po sa kaharian na ito, meron isang hari at kasama niya isang kanyang nag-iisa at napakagandang anak na babae. Yan. Pero syempre dahil habi nga na nag-iisa, maraming at maganda itong babae ito. Maraming kalalakihan sa kanilang kaharian na nag-a-admire doon sa anak ng hari. Pero dahil naisip ng hari na kailangan meron papalit sa kanya, wala siyang anak na lalaki, nagano siya ng isang competition. Pinatawag niya lahat ng mga matatapang at malalakas na kalalakihan sa kanilang kaharian. At sabi niya, ganito ang mangyayari. Kung sino man ang mananalo sa labanan nito, ipapakasal niya sa kanyang anak. At sabi pa niya, merong isang kahilingan na pwede siyang gawin na ibibigay ito ng hari. So dumating na yung araw, nagpuntahan yung mga magagandang lalaki, mga matatapang at malalakas. At sabi ng hari, ganito magiging ating simple lang ang magiging paligsahan natin. Meron isang swimming pool na punong-puno ng alligator o ng buhaya. Ngayon ganito, sabi ng hari, kung sino yung unang-unang makakatawid mula dito sa umpisa ng swimming pool hanggang sa dulo, siya yung ipapakasal ko sa akin. At dumating na yung pagkakataon, ito na yung mga lalaki. Inaantay ng hari kung sino yung tatalon. Parang wala yata gustong tumalon. Isip ng hari. So walang gumagalaw. Hanggang mayroong isang lalaki yung tumalon. At tinignan ito ng hari. Namangha siya sa ginawa ng lalaki. Dahil saglit lang simula umpisa hanggang dulo, nakatawid ang lalaki. Tuwang-tuwa yung hari. Pumapalapag siya sa tuwa. Sabi niya, napakagaling mo. Ang ganda ng ginawa mo, napakatapang ng iyong ginawa. At dahil dyan, ikaw ang ipapakasal ko sa akin, anak. Tapos siyempre, pagod na pagod yung lalaki Ang bilis niya lumangay Mahirap po ba lumangay? Mahirap pa, di ba? Nakapagod lang. So pagod na pagod siya. Hindi pa siya agad nakasagot. Hanggang sa nagsalita po yung lalaki. Sabi niya, isa lang po ang hihilingin ko. Sabi niya gano'n. Wala naman po yung ibang bagay na hihilingin. Pero ang gusto ko lang po malaman, sino po ang tumulak sa akin doon? So ang moral po nito, sa buhay po natin, marami pong tao ang gustong tumulak po sa atin. Yung iba gusto tulungan ka. Yung iba gusto mapahamak ka. Pero ang pinakamagandang tulak po, tulak tuloy no? Pagtulak po sa atin ay yung pagtulak na paglapit sa ating Panginoon. Actually, kung isipin po natin, parang dalawa sa ating pastor, na mag-ano sana tayo ng mentoring. Yun po, sabihin ko na po sa inyo. Tinutulak po ang bawat sa po sa atin na gawin po yung isang bagay na napakaganda, which is yung meron tayong matutunan para sa po sa pagdala ng mga kaluluwa dito sa church. Kasi po doon ituturo po sa atin mga magandang bagay, mga pwede natin gawin. Yun po. Yun nga, sabi nga, ang pinakamagandang tulak, magtutulak sa atin, unang-una, ating Panginoon. Kasi minsan meron tayong mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin. Pero sabi nga, doon sa pagkakataon na yun, ano na lang yung ginawa ng lalaki? Bakit kaya siya nakatawid doon sa mga swimming pool ng maraming buhaya? Dahil po sabi nga, yun sa kanyang parang goal. Ano ba yung goal niya ng pagkakataon na yun? Actually, hindi niya goal. Yung makasal dun sa babae ng mga oras niya kasi alam niya pwede siya mamatay. Pero ang nagtulak po sa kanya para makatawid, which is yung kanyang goal na mabuhay. Sino ba naman mabubuhay doon kung hindi mo bibilisan yung pagdawin mo? Sigurado, hindi ka makakarating sa dulo. Pero sa buhay natin, meron daw po mga mentor na tinatawag. Sila po yung magtulak sa atin para gawin yung bagay. Na dahil sila po daw yun rin makakakita kung ano meron
potential na meron po buwasan po sa atin. So napakabuti ng Panginoon kasi, yun nga no, kung titignan po natin, si Don, si Pastor, ako, hindi po madali, nasabi nga na tumayo dito, pero meron din po mga tao na nagtutulak po sa amin para gawin ito. Kaya nga, si Pastor palagi nag-i-invite sa atin, palagi nagpapaalala sa atin ng mga dapat natin gawin. Isa po siyang tulak. Tulak po sa magandang bagay para po sa atin. Actually, kahit kasama siya ng mga polis, tulak din po siya sa mga polis. Palagi niya pinapaalala ng mga polis kung ano yung tama, kung ano yung mga dapat niyong gawin. Di ba po? Kaya salamat dahil meron mga magandang tulak sa ating mga buhay, ating mga magulang. Tinutulak natin yung mga anak natin na ito nga gusto mong mangyari. Yung mga anak natin, patuloy natin silang pa-attendin sa ating youth fellowship. Itulak po natin sila, sabi nga no, kaya natin sila pinagpe-pray, palapit sa ating Panginoon. Itulak natin sila sa mga gawain sa church para masanay sila. Para patuloy lumakad sila na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, dito sa buhay ngayon, napakahirap eh. Kung hindi natin malalaman, mapapahamak tayo. Sabi nga, iba ang may alam. Opo. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya, huwag po daw tayo matatakot kung tinutulak po tayo. Lalong-lalo na kung alam natin kaysa ikabubuti natin. Opo. Kaya, hindi ko na po patatagalin muli. Patawagin ko ng ating pastor para sa mensahe. At yan dapat mga sarili para itulak. Para lapit sa ating Panginoon. Ating pastor, Pastor Romeo Lasso. Good morning po. Sino po sa inyo rito na minsan may nagtanong sa inyo tapos naghahanap ka ng kasagutan doon sa kanyang tanong? Nakaranas po ba kayo gano'n? May lumapit sa inyo, nagtatanong, nag-iisip ka, sasagutin ko ba ito o paano may gawin mo sa taong ito? Maraming pagkakataon na ganyan. Sa eskwelahan, magugulat ka, bigla may magtatanong sa iyo, paano mo sasagutin siya? Yung kailangan mayroon kang kasagutan kasi nag-aantay sila kung anong isasagot. Nakaranas na ba kayo na nagtanong kayo na walang isinagot yung tinanong nyo, anong reaction nyo? Yung parang hirap, nakailang nakailang message ka na sa cellphone, sabi, bro, baka naman gusto mo mag-reply. Gusto mo mag-reply. Walang reply. No? Ang hirap nun. Kasi naghahanap ka ng kasagutan. No? Sino mo din naghahanap ng kasagutan? Mayroon sa katanungan na gusto niya pa ng kasagutan. Ako po, mayroon po akong katanungan. No? Tinatanong ko kayo, Lord, hanggang kailan kaya tatagal ng buhay ko? Yun ang tanong ko sa kanya, hanggang kailan tatagal ng buhay ko? Kaya lang, naghahanap ka ng kasagutan. Kaya lang ang tanong ito minsan, may nagtatanong sa akin, pero hindi naman niya talaga gusto kung anong isasagot mo. Nakaranas pa kayo gano'n? May mga tao na nagtatanong sa'yo, pero sa totoo lang, hindi, kung ano man yung isasagot mo, wala siyang pakialam. Ang mahalaga, tanongin ka lang niya. Bakit? Kasi gustong subukan kung meron kang alam. Diba? Kaya nga, pag-usapan natin sa umagang ito po sa mga kasagutan. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna hihingi ng tulong sa ating Diyos. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ang kasagutan sa lahat ng aming katanungan. Maraming mga bagay dito sa mundo na hindi namin maintindihan. At kung minsan, maraming mga tao nagtatanong sa amin, hindi naman talaga na gusto ko anong sasabihin namin, lalo-lalo na kung ito ay hindi aayon sa kanilang prinsipyo. Pero salamat, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon para tingnan namin kung paano ka ba sumagot sa mga tao na kahit hindi na dapat sagutin, ay meron ka pa rin kasagutan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, maging bukas ang isipan ng aming puso sa sasabihin po niyo sa katotohanan. Sapagkat alam mo namin, Panginoon, darating at darating ang panahon, maski sa panahon ito, maraming mga tao naghahanap ng kasagutan doon sa kanilang mga katanungan. At hayaan po, Panginoon, na yung sa atong Espiritu, ang siyang magbigay sa amin ng karunungan para meron po kami mga bagay na pwede isagot sa mga tao ng maraming katanungan. Muli, sa pangalan ni Jesus, ito po aming sabat dalangin. Amen. Amen. Tingnan mo natin yung sinasabi ko rin sa Marcos 12:18-20. Pakibasa po. 1, 2, 3.
Diyan mo na, diyan mo na. Tingnan niyo po yan. Alam niyo, ito yung sinasabi ko eh. May mga tao na tatanungin tayo, pero hindi naman naniniwala doon sa isang bagay. Tingnan natin, umagmula doon sa 18. Ayan, tingnan natin. Yung mga Saduseo, nagtanong kay Jesus ng isang mga bagay na hindi naman niya pinaniniwalaan. Parang hirap pa, parang ganito, parang sinabi. Halimbawa sa'yo, naglalak ka, bro, dapat ba talagang magdasal? Hindi naman siya nagdadasal. Anong purpose bakit siya nagtatanong? Di ba? Kung tutuloy, kung tutusin, ano bang mangyayari? Bakit kailangan nilang magtanong? No? Ang sabi dyan, ang itinatanong na yung mga bagay na hindi naman nila pinapractice. Parang ganito. Halimbawa, yayayain ako ni Badong. Sabihin ko doon, Pastor, maglaro tayo ng basketball. Pwede ba tayo maglaro ng basketball? Hindi naman siya naglalaro ng basketball. Ano kaya ang isipin ko? Ano ba ito? May tupak ba ito? Hindi naman siya naglalaro ng basketball. Tatalaga siya sabihin sa akin, maglaro doon at pwede ba kami maglaro ng basketball? Hindi. Di ba? Kasi naman siya, meron lang siyang gustong sabihin na hindi naman niya masabi talaga. Ama? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may tanong ka ba? May tanong ka ba? Deuteronomy, alam mo itong sinabi nito ng mga Saduseo, tingnan natin ha, parang pwede namang itanong kasi nasusulat. Tingnan natin, ayan. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at namatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanyang unang anak na lalaki ay susunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. So, ibig sabihin, meron silang kaugalian na katuruan, sinabi sa kanila, halimbawa, no, merong kapatid na lalaki, nagkaroon ako ng asawa, hindi nagkaroon ng anak, pag namatay ako, wala akong anak, yung susunod sa akin, kailangan pakasalan niya yung naiwan para yung pangalan ko hindi mabubura sa lahi ng Israel. Ganun po yun. No? Ganun po kaya meron silang ganyang katuruan. Kaya nga sabi ko, ang galing, Kaya, nakaranas na ba kayo? Sino ba nakaranas dito yung mga pangalan? Kasi meron ko na panood na tatlong magkakaibigan. Yung mga pangalan nila binabaliktad para maging bawa. Ang pangalan ko, halimbawa, Joey. Yung anak ko, ang kailangan maging anak niya ay pag binaliktad, Yodge. Di ba Yodge? Tapos, yung isa naman, ang pangalan niya, Leon. So, ano magiging anak niya? Ano pangalan anak niya? Ano pangalan ng anak niya? Noel. Pero yung isang kaibigan niya ayaw pumayag. Alam niyo po kung bakit? Ang pangalan niya, Toto. Ano magiging pangalan niya? O, di ba? Ibig ko sabihin, yung mga pangalan is mahalaga para sa kanila at that time. Kaya kailangan ma-establish. So, kung titingnan natin, itong sinasabi ng mga Saduseo, may biblical truth. Meron silang karapatan kay Jesus ang tungkol sa muling pagkabuhay. Pero tanda natin hindi sila naniniwala ron. Hindi sila naniniwala ron. Pero, tinanong pa rin nila. Tapos, nag-quote pa sila. Nag-quote pa sila sa lumang tipan. Kinote pa nila. So, tinignan mo, parang tama na hindi naman. Nagpalaw pa ng tanong. Tingnan mo natin, Marcos 12. Tingnan natin. Meron pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawang panganay, subalit siya'y namatay na walang anak. Isa-isa pong napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay ng walang anak. Sa kahuli-uli ay ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang namatay, sa araw ng muling pagkabuhay, sino po sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babae dito? Sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Parang Parang may sumpa yata ng babae ko, inubos lahat itong magkakapatid dahil sa kanya. Sabi ko, nung binabasa ko, sabi ko, bakit kaya ganun? Hindi na lang ng pangalawa, namatay na lang yung babae. Hindi na damay pa yung iba. Yung pwede magkakapatid, wala pa rin anak. Mukhang itong babae na may problema. Kahit anong gawin, may problema yung babae. So sa madalit sabi,
tinatanong nila ngayon. No? Tinatanong nila ngayon, kapag nabuhay na magmuli, sino mapapangasawa nila? Pero again, may karapatan ba kung titignan natin? May karapatan ba magtanong itong mga Saduseo? Wala. Kasi hindi naman sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Bakit kailangan nilang tanungin? Alam niyo po, no? Kung tutuusin, kung ako lang po yung masusunod during those time, palagi ko hindi ko sasagutin ko. Pag tinanong sa akin, hindi ko sasagutin ito mga kapatid. Hindi naman sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Bakit kailangan mo pang sagutin yung tanong nila? No, bakit kailangan mo pang sagutin? Parang ganito. No? Sino mo naniniwala dito na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos? Naniniwala tayo. Pero di ba meron may darating ng time, may magtatanong sa'yo, totoo bang Diyos si Kristo? At ang masakit nito, yung nagtatanong, yung hindi naman naniniwala si Kristo ay Diyos. So bakit pa niya tinatanong? Para patunayan mo lang? Para, ito may sinasabi na baka mamaya, gusto pa lang nilang ipahiya. Kasi, ang alam nila, hindi Diyos si Kristo. Pero bakit kailangan tanungin ka pa? Bakit kailangan tanungin ka pa? Iisa lang ibig sabihin nun. Sinusubukan tayo. Sinusubukan tayo. Parang guys ganito. Mga babae, mga lalaki, may mga asawa. Dapat ba talaga na isa lang ng asawa? Isa lang subukan. Di ba dapat isa lang ng asawa? Tama? Isa lang ng asawa, isa lang. Pero, paano kung may magtatanong sa'yo? Hindi naman yun ang paniniwala niya. Ang asawa niya, 4. Tapos tatanungin ka, tama ba na mag-asawa lang ng isa? Again, dapat mo ba pang sagutin yun? Hindi lang. Kasi hindi naman siya naniniwala eh. Tama? Hindi naman siya naniniwala eh. Bakit kailangan pa? Tsaka ang tanong, bakit pa siya nagtanong ng gano'n? Parang kaya rito, yung muling pagkabuhay, hindi naman sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Tapos hanggang na dumating sila sa punto na tinatanong na sa muling pagkabuhay. So, ano yung sabihin nun? Isa lang yung sabihin, sinusubukan lang. Sa ating mong panahon, iniisip ko ngayon, bakit ba kailangan talagang sagutin ni Lord? Bakit? No? Una-una, para itama ang maling paniniwala. Sumagot si Jesus. Yung tanong nila sa muling pagkabuhay, maling-mali kayo dahil hindi niyo naunawaan ang tinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, gusto nila itama sila. No, gusto silang itama. Which, ayaw naman talaga nila. Ang ano lang nila, ang tawag natin, maraming tawag natin dyan, mema. Di ba yung mema? Mema sabi lang, mema tanong lang, mema pag-usapan lang. Kaya yung binuksan yun. Hindi naman talaga nila gusto malaman kung totoo meron mo rin pagkabuhay. Mema lang yung mga yan. Pero atin, kahit na anong mangyari, dapat sagutin pa rin natin. Kasi maling-mali yung paniniwala nila. Kaya pala, sinabi ni Timoteo, tingnan po natin, 2 Timothy 3:15. Pakibasa po, 1, 2, 3. Tingnan niyo po yan, ha? Alam niyo ba, ewan ko lang nakalalas kayo. Kasi dalawa ito, 3 beses sa akin nangyari ito eh. May nagtanong, so, bakit hindi kayo nagpe-pray dun sa mga namatay? Hindi ko po alam kung mayroon tayong ibang hindi ko alam maniwala, no? Bakit yung mga patay hindi nyo pinagpe-pray? Ano kaya magiging sagot mo pagka gano'n? Sila naniniwala sila na kaya nga umaarkila ko eh. Alam nyo na meron mga tao na nagbabayad pa para ipag-pray yung mga patay? Totoo po yan. May nangyayari pong gano'n. At ito pa maganda. May mga tao po, dahil na sa, hindi ko na babanggitin yung nationality. May mga tao na naniniwala, okay lang umarkila ng taga-iyak. Alam niyo ba meron mga tao na iniarkila para taga-iyak during sa buron? Pero pag binasa mo sa Bible, meron po yan. Kaya lang, ang tanong, bakit ka ba
paggilapan ng tagaiyak. Ikaw na anak, ikaw na pamangkin, ikaw na asawa, hindi ba dapat ikaw ang umiyak? Bakit kailangan pang markila? Para pukawin yung damdamin. Kasi, alam ko lang, nakakita na ba kayo ng ganun, may tagaiyak? Madalas po yung nangyayari sa mga maliliit po ang mata. Hindi ko na sabi ko sa inyo, yung mga maliliit. Yun ang madalas na umaarkila ng tagaiyak. Bili mo, hindi ko alam kung magkano ang bayad nun. May bayad yun eh. Babayaran yung tagaiyak. At even yung tagadasal para umangat daw. Okay? May mga katanungan ganun. Paano mo sasagutin? Pero sabi ka dito, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Meron tayong pwedeng isagot. Pag tinanong ka, bakit hindi kayo nagpe-pray during sa may nakahiga? Bakit wala sa inyong umiiyak? Maraming katanungan. Pag binasa po ninyo, napakasimple na sa pagdalagay. Palagi natin pinag-aaralan. Anong sabi sa John 3:16? Nakakalala ko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na itinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. So, hindi kailangan ipag-pray yung patay. Hindi kailangan iyakan, tutusin yung patay. Bagamat umiiyak tayo dahil mamimiss natin, hindi dahil sa ano kayo mangyayari sa Kanya, kaya aarkin ako ng tagadasal. So, ibig sabihin, mayroong sagot. Ano sagot? Ibasahin mo lang yung John 3:16. Mag-iisip sila, oo nga, no? Wala naman nakasabi dun pag namatay yung ano mo, is kailangan ipagdasal mo para umangat. Walang ganun. Kaya nga, ngayon pa lang, inihahanda na natin yung sarili natin. Habang buhay tayo, sinasabi natin na kailangan tanggapin natin si Jesus bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Bakit? Kasi hindi tayo palagi kung sinasabi ito, hindi tayo nakatiyak kung mamaya buhay pa tayo. Tama? Kaya nga, palagi ko na ba napapanood ito eh. Pagka kayo, nakita kayo ng mag-asawa kayong mga anak, kailangan ngayon pa lang, magkasama na kayo, palagi mo sinasabi sa kanya, I love you. Kasi kailan mo sasabihin yun, pag nakahiga na siya? Di ba ilang beses kayo na kayo na ganyan? Mami, love, hindi ko nasabi sa ito, may ko sasabihin sa iyo, mahal na mahal kita. Ha? Ano yung sabihin nun? Sa totoo lang, pasensya po kaya, magiging straight po ako. Ang tingin ko lang doon kaya ko sinasabi yan, para makita ng mga tao na mahal mo talaga yung namatay. Kasi kung mahal mo yan, buhay pa lang sinasabi mo na sa kanya ng I love you. Ngayon pa lang, buhay pa siya, sinasabi mo na sa kanya mahal mo siya. Kasi kung patay na siya, saka mo sasabihin, maririnig pa ba niya yun? Malalaman. Siguro maririnig ka, kaya lang ikaw, hindi mo na ma-express yun. Tapos bilang dito, bakit kita namimiss kita? Wala na magluluto ng ulam, wala na maghugas. Kaya pala naalala mo eh. Wala na maghugas sa plato, wala na magsasahin, wala. Lahat ng gawain sa bahay, ayaw pala mahal. Dahil mayroong ginagawa sa bahay. So again, marami sa ating magtatanong tungkol sa maraming bagay. Mga tanong na kung tutuusin, hindi naman talaga natin dapat sagutin. Kaya lang ating Panginoon, pinakita niya na kailangan sagutin. Bakit? Para itama ang maling paniniwala. Kailangan sagutin natin. Of course, dapat meron tayo alam sa salita ng Diyos. Hindi naman pwedeng, bro, bakit hindi niyo pinagpipray yung mga patay? Hindi namin alam kung anong sasabihin. Yung lang sasabihin mo, okay, sabihin, bakit hindi pinagpipray yung patay? Galit ako dyan. Galit pinagpipray. Yun ang masakit. Hindi eh. Dapat sasabihin natin talaga yung reason. Bakit? Kasi yun natin ito eh. Di ba? Nagbibigay ng karunungan ang salita ng Diyos. Ang tanong lang, doon balik na naman tayo sa basic. Binabasa ba natin? Nagme-meditate ba tayo araw-araw? Kasi kapag hindi mo talaga malalaman yung mga bagay na ganyan. Pangalawa, bakit kailangan sagutin ng ating Panginoong Susyan? Para ipahayag ang katotohanan. Sabi ganun dyan, sa muling pagkabuhay
pagkabuhay ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Hindi ko lang po alam kung may pakpak tayo. Kasi pasabihin mo, sa cute ko siguro, meron akong pakpak. Tapos sa kasabihin, may buntot kaya ako. Delikado, baka may buntot. Ibang klase yun. Pero sabi diyan, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa, sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Boom! Sopla yung mga Saduseo. Di ba hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay? Sopla sila. Alam niyo po minsan, hindi man natin sinasadya na sosopla yung maling paniniwala dahil sinasabi natin yung katotohanan. Simple. Napakasimple. Kung titignan mo, boom! Sopla yung mga Saduseo. Nagtatanong kayo sa muling pagkabuhay, hindi naman kayo naniniwala sa muling pagkabuhay. Bakit ka tinatanong? O yan, sinagot sila ng ating Panginoon. Di ba? Sinagot sila. Ano sabi? Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. So, mali yung sinasabi nila. Mali yung sinasabi nila, nakapito. No? Masisisi ko kayo babae. Mahalas talaga ng babae ito. Bino mo, inubos lahat ng mga anak kong lalaki, todas lahat dahil sa kanya. Masisisi ko pa. Sinabi natin ba yun, sa muling pagkabuhay, ang tao hindi na mag-aasawa. So, kami ang asawa kapag tingnan, hindi na kami mag-asawa. Ano na lang kami? Appear. Appear na lang pag sa langit. No, kasi hindi na mag-asawa eh. Pero magkakilala pa rin. Pero hindi na nga mag-asawa. No, iba na. Kasi ano na eh, spiritual na yung katawan natin, wala na tayong physical na affection sa bawat isa. Spiritual na. Kaya magiging katulad ng mga anghel sa langit. Na-imagine nyo ba kung ang katawan parang anghel sa langit? Hindi nagkakasakit. Hindi nagugutom. Ano pa? Yung parang pagpunta mo rito, pupunta ka dun sa bayan, isang iklap lang. Walang traffic. No? Pupunta ka ng, pupunta ka ng Bulacan, tumalong ka lang. Pagdating mo, ay, Bulacan na ako. Pagtanong mo, ay, nasa Abra na pala ako. Pagtanong mo, ay, nasa Cagayan na pala ako. Ganun kabilis eh. Yun ang declaration ng ano eh. Ang bilis. No? So again, makikita natin, kapag sinagot pala natin yung mga tao na sinusubukan ng tayo, sila ang mapapahiya. Di ba sabi pa rin mapahiya sila? Hindi naniniwala yan, ha? Hindi naniniwala yan sa muling pagkabuhay. Pero nagtanong tungkol sa muling pagkabuhay. 1 Corinthians 15:42, tingnan natin. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. So tayo po, na muling bubuhay ng ating Panginoon, makakaranas po tayo tinatawag na glorified body. So, ibig sabihin, sino mo yung kasi gano'n, glorified body, hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw. Wala ka na mararanasan ng kalungkutan. O kasi yan, sabi nga rin Panginoon, aalisin niya yung mga luha sa ating mga mata. Siya ang magbibigay sa atin ng comfort. Hindi ba maganda yun? Kaya lang ang tanong, kasama ka kaya? Kasama ka kaya sa muling pagkabuhay? No? Dapat tandaan mo natin, kailangan nakahanda tayo. No? Nakahanda tayo. Noong Webes po, tsaka Biyernes, ayan, kasama ko po ng aming may bahay, nagturo po tayo sa may Santa Ana. Actually, pangalawang linggo na eh. Ano niyo po nakakatuwa yung mga bata? Nakakatuwa yung mga bata, nakikinig sila. Pero, sa kanyang pakikinig, makikita mo, meron din silang parang curious sila. No? Kaya nasabi ko, dapat patuloy na sabihin yung katotohanan. Kasi hindi natin pwedeng i-baby yung gaanin natin na parang puntasin na matindang sila. Talagang kailangan sabihin mo yung katotohanan. Baka ba yung katotohanan kung minsan masakit? Tama? Masakit ba yung katotohanan? Masakit yung katotohanan na ipakita sa iyo na mali yung mga ginagawa mo. No? Pero, again, iyan ko po sa inyo, isama niyo po sa prayer. No? Kasi tuloy-tuloy po yun. No? Every Thursday, tsaka Friday. At darating ang time, nag-invite na po tayo, makakasama po sila dito. Isama niyo rin po sa prayer. No? Kasi, ang isang estudyante, 40. Yung isang 38. Sabihin natin yung dalawang section ng grade 5 is, tig po 40. Masama lang natin dito kahit na tig to 20 lang sa bawat section. 40 na yun. Kaya matutuloy yung maganda yung fellowship ng mga
kabataan. Maganda po yun. At the same time, yung mga batang yan, may nanay, may tatay, may kuya, may ate, may lolo, may lola. Ako, dapat na ano po natin ma-visualize, ilan po sa yung vision natin na mapuno po tayo. Okay lang ba po sa inyo na mapuno tayo? Okay ba sa inyo mapuno tayo? Baka sabihin niyo, yung po, pastor mapuno. Bakit na mapuno ba yung vision mo? Napupuno na ako sa'yo, ha? Ibang puno po yun. No, yung mapuno tayo, maraming tao. At tayo po lahat na nandito, pwede tayo maging leader. Sabi mo nga sa katabi mo, magiging leader ka. Kasi hanggang dito lang po tayo, maniwala po kayo, magsasawa po kayo. Pero pag meron kang inaalagaan, meron kang tinuturuan, meron kang milimentor, magugulat ka, mag-i-enjoy ka. Mag-i-enjoy ka. Bakit? Kasi yun po ang design. Ayun, balikan natin. Diba? Ginagawa po natin yung ating will. Tinutulungan natin yung mga bata na bumalik kay Lord. No? Kagaya ko na sinasabi ko kanina, pagkwentuhan kami kanina. Pabataan ko ng pabata yung mga nagsuswisay. Pabataan na ng pabata. Kasama yung mga kabataan. Kailangan ngayon pala, iano na natin sila na hindi solusyon ang suicide para mawala ang problema. Akala kasi ng ibang mga bata, pag nag-suicide ka, that's it. Tapos hindi. Eh, saan ka pupunta? Saan ka pupunta pag kinulit na kumit ka? Salamat dahil meron tayong tinatawag na pag-aaral at tutulungan natin sila para magbago ang buhay. Kaya lang, magsisimula sa atin. Hindi sila magbabago ng buhay kung nakikita sa atin na hindi naman tayo nagbabago. Baka mamaya, nagbago lang ng pwesto. Sana hindi gano'n. Bago talaga ng buhay. Tapos hindi design mo natin sila. Kaya, pagka nandito na sila, mag-open ulit tayo ng mga cell group. Sino po sino excited na willing siya mag-handle ng mga bata? Salamat po sa tatlo. Kasi trabaho mo talaga yan. Nakakapagod yan. Pero tanong, gusto ng Lord na magtrabaho tayo para sa Kanya. Kasi di ba nagpapakahirap tayo, dami natin ginagawa, tatrabaho tayo. How about si Lord naman? Magtrabaho tayo para kayo. Kasi hindi naman whole day yan eh. Hindi whole day yan. Halimbawa, pag dumating yung time, sabihin natin, medyo dumating dito na 30. 30 na lang muna, 30. So, mapupuno yan. Yung siya natin magagamit. Eh, may kasamang ate, may kasamang kuya. So, marami tayong gagawin. Marami tayong gagawin. Willing ba kayo na nakasama para sa gawain kay Lord? Willing ba kayo na magamit para kay Lord? Dapat gano'n. Dapat willing tayo kasi yun po ang purpose kung bakit tayo nag-exist pa. No, kasi kung, alay kong ulit-ulitin po ito. Kung ang gusto lang nilang maligtas tayo, nung tinanggap natin siya, dapat kinabukasan, wala ka na rito, kinuha ka na niya. Kasi yun lang po, yun lang ang gusto ng Lord. Gusto ni Lord na maligtas tayo at maligtas din yung kapitbahay natin. At maligtas din yung kaklase natin. At maligtas din yung kasama natin sa trabaho. At maligtas din yung kasama natin dito sa buong compound. At maligtas din yung buong Santa Ana. No? Ako, palagi ko po ito, natutuwa ko. Kasi ngayon po ang mga kapulisan, nagbibigay ng Bible. Nagbibigay ng Bible. At hindi mo natatapos doon. Patuloy na nagbibigay ng Bible. Nagbigay sila ng Huwebes, Biyernes, tapos may nakita sa akin, eto, pastor, namibigay po uli kami ng Bible. So, hindi sabihin nakikita mo, may pagbabago nangyayari. Kaya nga lang talaga, digipain natin yung mga paniniwala nila. Sa paano paraan? Sa paano magiging na pagkasabi ng salita ng Diyos? No? Kasi during na magtuturo po ako sa kanila, may mga katanungan sila na parang ang layo sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ang gagawin ko, sample lang po ito, sample Pastor, okay lang ba na Okay lang ba na dalawa yung asawa? Siyempre, isa lang yun, isa hindi asawa talaga yun. Ano kayo sasagot ko? Pwede ko kayo sabihin, kaya ba ninyo sustento kanyang dalawa? Ganun ba sasabihin ko? Sasabihin ko talaga yung totoo. Sabi ko ng Biblia, isa lang dapat Tapos sabihin, kaya nga ako binigyan tayo ng Lord ng isang puso lang Kasi para sa isang asawa lang.
So sigurado yan, hindi ko alam ha. Pero sinabi ko yun, may mga pulis na parang tumaas yung kilay. Tumaas yung, siguro baka dalawa yung asawa niya, hindi ko alam. Hindi ko alam. Baka lang may ganun. Pero salamat, dahil kailangan sabihin yung totoo eh. Hindi naman mo pwede sabihin mo na, kaya mo ba? Hindi ko pwede sabihin yun. Dahil kasi sabi ng salita ng Diyos, kailangan sabihin natin yung totoo. No? Again, malaking bagay po na meron tayong alam sa salita ng Diyos. Kasi yun po yung pagbabasihan natin. Mismo ang ating Panginoon, nagpo-quote siya sa Bible. Sinasabi niya. Hindi siya nag-iimbento. Pwede kasi mag-imbento. Dapat isa lang. Bakit? Kasi di kakilala ko ganito eh. Nahihirapan siya kasi dalawa yung asawa niya. Nahihirapan siya. Gusto mo ba mahirapan ka? Of course, pwede mong sa ito kaya lang, isang natin mismo yung sinasabi ng salita. Wish, totoo naman talaga eh. Tatanungin ko po kayo. Mahirap ba, tayo mga lalaki, mahirap ba na meron kang asawa sa panahon ito? Mahirap! Bakit? Ikaw lahat magtatrabaho, ikaw ka magkakain ka, ang dami! Ang dami mga gagawin. Pero yung naman magbasya, kaya hindi ka mag-asawa ng dalawa? Hindi! Ang basya natin, kasi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat ipahayag natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa ano pa man. Dapat yung salita ng Diyos. Pangatlo, para makita po natin, para ipakita totoo ang kasulatan. Kasi hindi ko na nagbabasa eh. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba niya nabasa sa aklat ni Moses, sa kasaysayan na nagliliyab na mababang puno, sinabi niya sa kanya, ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Talagang mali kayo. Sino sinasabihan niya? Yung mga Saduceo, na hindi naman naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya na, kung titignan natin, maraming pagkakataon na ang faith natin tatanungin nila. Totoo ba? Ganyan kayo paniniwala mo? Ganyan. Tatanungin yan. Maniwala po kayo. Kahit sa trabaho lang ninyo, di ba? Pag sa trabaho lang ninyo, pag hindi ka sumasang-ayon doon sa, alam niyo ba na, ewan ko lang ha? Alam niyo ba, ang ibig sabihin sa kanya ng TGIF, pag Biyernes, ano, paglayong sa mundo, ano ang ibig sabihin ng TGIF? Pero, anong ginagawa pag Friday? Inuman. Kasi walang pasok na bukasan. Pero sa iba, sa atin, mananampalataya, ay salamat Biyernes. Bakit? O pwede ako maka-attend ng Bible study kahit abutin ng anong oras na walang pasok na bukasan. No? Iba yun sa atin, yung TGIF natin. Yung TGIF natin talagang, thank God, it's Friday. Yun ang taas sa atin. Kasi sa iba, yung TGIF sa kanila, ay salamat, walang pasok na bukasan. Kaya siesta. Punta dito, punta doon, punta doon. Maraming mga tao, no? Alam niyo ba na maraming mga tao, pag tinanong mo kung paano siya maliligtas, ang sasabihin sa iyo, wala, nakalalas na ba kayong gano'n? Tinanong mo, paano mo maliligtas? Pag tinanong mo, o kaya huwag yung gano'n, sigurado ka maligtas ka? Anong sasabihin sa iyo? Oo naman, siguro. Bakit? Hindi naman ako naninigarilyo. Hindi naman ako inom. Hindi naman ako ng bababae. Hindi ko inaaway yung kapitbahay namin. Yung bilang ko, kahit buisit, mahal ko. Ganon. So, ibig sabihin, parang sa madalit sabi, parang perfect. Pero hindi naman yung kaligtasan eh. Ano ba sinabi kaligtasan? Balikan mo ulit yan naman, John 3:16. Kailangan sumampalataya ng kayo. Hindi dahil sa mabait ka. Kasi natanong na yan ng mayaman eh. Natanong na yan yung lalaking mayaman. Sinabi ni Lord, yung mga ito, huwag kang papatay. Eh, nagawa ko na po lahat yan eh. O di ba? Sabi niya, nagawa na niya lahat. Ano sabi ni Lord? Gusto mo maging perfecto? Sumunod ka sa akin, iwanan mo lahat ng bagay. So, ganun po yun. Marami kang iwanan. Marami kayo talagang iwanan. Tingnan niyo ba? Pag na kay Lord pa, marami kang iwanan. Ano iwanan mo?
iiwanan mo yung tropa mo na walang ginawa kung isa ka sa mga pulong kalkuhan. So, iiwanan mo. Pangalawa, iiwanan mo na yung bagay na hindi magaganda. Ano ba yun? Yung manunood ka ng mga bagay na hindi naman makakatulong sa spiritual mo. Di ba? Di ba? Ewan ko lang kung nabasa ninyo. 10 taon na bata nang rape. Nung matukas ang bakit ng rape, 10 taon bata, nanonood ng porno. Saan siya kumuha ng porno? Sa bahay nila. 10 taon na ng rape. Oh. Bakit? Kasi doon sa bahay, mayroong hindi maganda na nakikita. Okay? Pag sinabi mo yan, maraming magagalit sa'yo. Dapat, sa tingin nyo, dapat bang alisin ang porno sa loob ng bahay? Dapat! Kasi minsan i-justify nila, di ba? Ay hindi. Para naman pagka kami ng misis ko, parang okay na okay ako. Hindi po totoo yun. Hindi po yun ang magkakaroon sa atin na para mag-drive tayo sa gano'n. Hindi. Eh sabi ng Bible, di ba? Sa Corinthian, pag kayo mag-asawa, mag-pray kayo. Hindi po yun, mag-pray kayo. Eh kasi hindi natin ano yun eh. Hindi natin ugali yun mag-pray. Bakit? Kasi iba yung nasa isip natin. Again, akala ng iba ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kagaya ng gagawin mo natin. Alam niyo ba na maraming tao naniniwala na kailangan bago ka mamatay, mag-communion ka? Alam niyo ba yun? Ang tanong, bakit kailangan? Bago ka mamatay, kailangan mag-communion ka. Bakit? Sa tingin niyo, bakit kaya? Kasi meron po dito, ewan ko lang kung nakikita ni Don yun, o ni Chris. Dito po naman siya yung sa lugar kilalakay. Tuwing linggo noon, may pupunta dyan na naka-polo barong. Hindi ko alam, baka Japo na siya. Yung meron dyan pasyente na malapit na mamatay, linggo-linggo meron nagpupunta dyan, pinapa-communion yung tao. Kasi bago daw mamatay, kailangan mag-communion. Bakit? Pag tinanong mo bakit? Sa tingin nyo, bakit kailangan matalaga mag-communion bago mamatay? Bakit kaya? Bakit kaya ganun? Again, pag sinagot mo yung may nagtanong sa iyo, gigibayin mo na naman yung kanyang paniniwala. Gigibayin mo yun. Napakasimple. Balikan mo na naman yung John 3:16. May sinabi ba ron? Na bago ka mamatay, kailangan mag-communion ka. Para siguradong ligtas ka. Walang ganon. Actually, pag binasa natin ang Bible, kaya tayo nagpo-communion, gagawin natin ngayon, kaya tayo nagpo-communion, dahil kilala natin si Jesus, tinanggap natin siya. Kaya natin siya nagpo-communion bilang pag-alaala sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo at bilang pag-alala na muling babalik ang ating Panginoon. Yun lang yun. Hindi dahil para maligtas ka. Pero maraming mga tao. Yun nga, ang pagkakaintindi nila, hindi ka siguradong maliligtas pag hindi ka nag-communion. Ha? Saan ba nabasa yun? Ito pa. Para siguradong ligtas ka, magpabautismo ka. Again, ang kaligtasan hindi po nababase sa dami ng tubig na inilubog ka. Ang kaligtasan, John 3:16 na naman. Sumampalataya ka at maliligtas ka. Hindi sinabi yun, pagkatapos mo mangyari yan, magpabaptize ka para sigurado. Walang ganun. Sabi mo nga sa kanya mo, walang ganun. Parang kaya ano? No? Siyakon. No, walang ganun. So again, maraming mga tao na magtatanong sa atin. Ang tanong, paano natin sila sasagutin? Maraming mga tao, challenge tayo sa ating faith. Sasagutin ba natin sila? Ang ating Panginoon, sinagot niya. Sa paraan na alam niya na magiging daan para magkaroon ng magandang resulta. Ano sinabi? Kailangan sabihin natin ang katotohanan. Sagutin natin base sa sinasabi ng katotohanan. Ano ba? Kailangan base po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Base sa mga bagay na mga paniniwala na tama. Marami kasi pagkakataon nakala natin, yun ang tama.
Kaya balikan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi natin ginawa yung sinasabi ng salita ng Diyos, anong pagbabasihan natin ang sasabihin natin sa Kanya? Anong pagbabasihan natin? By experience? Hindi experience eh. Di ba? Hindi experience kundi yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya again, pag may nasabi sa atin, bakit ka ba nagpo-communion? Ano yung sasagot mo? Dapat ang sasagot natin, kasi sabi ng Bible, yung tanggapin ko si Jesus bilang sarili Panginoon na kapagligtas, ako'y anak na niya. Meron na akong karapatan na mag-take ng communion. Bakit? Kasi kailangan alalahanin ko yung kanyang ginawa dito sa krus. Niligtas tayo. Ano ba? Para alalahanin natin na siya yung muling babalik. Ayun iba kasi, sa kanan ako, babalik pala, baka mamaya maiwan ako. Kasama ka dapat. At hindi tayo magtitip ng communion for the sake na tayo ay maging malinis. Magtitip tayo ng communion dahil tayo ay malinis na. Tinanggap natin si Jesus, pinatawad tayo. Kaya ano, naalala niyo, pag magtitip tayo ng communion, alalahanin muna natin yung ating kalagayan. Tingnan muna natin kung ano yung kaugnayan natin kay Jesus. Kasi hindi tayo mapapalinis o hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan sa pag-take ng communion. Hindi po yan. No? Mabuti po yung maliwanag. Kasi, sana wala po sa atin. Sana wala sa atin. Ay, magsisimba ako dun sa first week ng kasi communion. Bakit ibang araw hindi? Bakit ibang araw hindi magtitip, hindi mag-church? Ano kaya mag-arayan? Hindi naman masagot. Pag tinanong, bakit pag ibang linggo hindi communion Sunday, hindi ka mag-church? Bakit? Masabihin niyo ba? Kasi po para sigurado mas maraming mapatawad sa aking kasalanan. Yun? So again, makikita po natin, dapat meron tayong kasagutan sa bawat At ang kasagutan natin palagi kung ano sinasabi ng Bible. Hindi tayo sasagot ng out of dahil hindi, itong teka, saan pinuha? Diba? Yun, yung mga halimbawa, ang kaligtasan daw, sinasabi ng iba, ang kaligtasan sa dami ng binigay mo sa church. Hindi po yun. Wala pong kaugnayan yung binigay natin sa church para maligtas tayo. Bakit? Lahat ng meron sa atin kay Lord galing lahat yan Tama? Wala tayong mag-aari, ibig yung buhay natin kay Lord yan. Wala tayong mag-aari sa mundong ito. Kaya matama dumating ka rin sa mundong itong hubad, aalis sa mundong itong hubad. Wala kang madadala, wala kang naman dinala nung pumunta ka rito So wala tayong pwedeng sabihin na pag ang laki ng binigay mo, sigurado ligtas ka. Wala po yun sa palakihan. Palakihan yan ng puso sa pananampalataya kay Lord. Doon po ang labanan yan. Hindi dahil doon sa dami ng ginawa mo, sa dami ng tinulong mo. Kaya nga, walang po, sino pa nakakabasa sa inyo ng Ezekiel? Kasi palagi ko pinoforward yan Pag pinasa mo ng Ezekiel, ano sabi doon? Ang kaligtasan natin, individual. Ang kaligtasan natin, hindi mo pwede yung past victory, yung gumawa ka natin ng magaganda nung unang panahon, ang tanong, ngayon, ano nang ginagawa mo ngayon? Kasi hindi mahalaga kung paano ka nag-umpisa. Kung paano ka nag-umpisa ka, ang pinag-usapan yan, paano mo tinapos? Kanina, tumakbo kayo. Ito, nagano po ito, marathon, kaya pumapayat na po ito marathon sila. Ang pinag-uusapan ba doon kung paano ka tumakbo? Nag-umpisa o doon sa natapos ka? Sa natapos. No? Kaya marami po itong medalya. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan dito kung paano ka nag-umpisa. Ang pinag-uusapan dito, paano mo tinapos yung journey natin sa mundo ito. Of course, kailangan ibigay natin yung buhay natin kay Lord. Kaya lang, kagaya ko sa sinasabi nga sa Ezekiel, hindi tayo pwedeng magbase doon sa previous na victory natin. Parang ganito, nagtagumpay ako. Hindi na ako umiinom ngayon. Hindi na ako umiinom. Ang tanong, nung kailan na umiinom ka ulit? Ano yung sabihin nun? Sabi hindi ka talaga nagtatagumpay.
Hindi, parang, ano ba wala mo sa akin ha? Nung bata ako, nag-drugs ako. Totoo naman talaga, nag-drugs ako nung bata ako. Tapos, tinigil ko dahil naging Kristiyano ako. Tapos, along the way, halimbawa, 2024 tayo, 2022, nag-drugs ulit ako. Bali wala yung ginawa mo noon. Ang mahalaga kung paano mo tinapos na malinis ka. Yun ang mahalaga. Kasi sabi nga ng Bible, sige, pag binasa ko niyo, pwede mo balikan yung yung message ko po doon sa yung past na victory mo, hindi mo maikakarga dito sa failure mo sa ngayon. Dapat tuloy-tuloy yung victory mo. Kaya mahal yan, hindi ka lumalayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko sabihin, hindi. Ang dami ko po. Di ba? Nalala niyo sa 7:21 ng Mateo? Ano sabi doon? Lord, nagpalayas kami ng demonyo. Lord, ganito. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. So, ang kaligtasan po natin, hindi nababase doon sa mga nakaraan natin. Dapat hanggang ngayon, pinaninindigan mo pa rin na ikaw, na tayo ay mananampalataya. Hindi magkakaroon hindi, dati po ganito, dati, dati, anong ginagawa mo ngayon? Yun ang tanong, anong ginagawa mo ngayon? Hindi mo naging sabihin na, hindi, noon, ang bait ko. Pero ngayon, ano ka na ngayon? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi, di ba, sa Mateo, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan magpatuloy tayo kay Lord. Hindi mo pwede na hindi natin ituloy-tuloy yung ginagawa natin pagsunod. Paano mga nanay, tatay? Okay ba siya yung anak mo? Ma, nag-aral ang anak mo ng grade 1 ng English, puro person nun. Puro person nun. Pagdating ng high school, puro bulakbol. Bagsak. Pwede mo sabihin ng anak mo, sabihin sa'yo, di ba yung elementary mo tatasa ka rin? Anak, pero ngayon, ano ka na ngayon? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Kasi sa pagtatapos nung ipagsusulit natin kay Lord, hindi dahil sa yung past victory mo, hindi ganoon. Ang tagumpay natin, kailangan nagsisimula sa una hanggang katapusan. Kaya ang sabi, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya tayo, magpapatuloy tayo, hindi tayo hihiwalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Patuloy tayo nakakapit sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po ito ngayon. Tayo po yung manalangin. Kapatid sa mga oras ito, isipin mong mabuti. Isipin natin mabuti. Nasa na ba tayo sa yugto ng ating pananampalataya? Nagpapatuloy ba tayo kay Lord? O di at times na talagang gusto natin na banjing muna, gawa mo na ng pagkunting kasalanan, tapos saka na lang. Tsaka total, ang dami ko na naman ginawang mabuti noon. Ang sabi ng ating Panginoon, ang manatiling gamukas sa maliligtas. Even itong pag-take natin ng communion, hindi ito pagpapatuloy na talaga tayo ay spiritual. Hindi. Actually, kaya natin ginagawa itong mga bagay na ito. Dahil inutos sa ating Panginoon na gawin natin ito bilang pag-alala sa Kanya. Ano pag-alala? Alalahanin natin yung paghihirap na ginawa niya sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Alalahanin natin sa pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, tayo nagkaroon ng bagong buhay. At sa pagkakaroon ng ating bagong buhay, inaalala natin na muling babalik ang ating Panginoon. Kapatid, kapag biglang dumating ang ating Panginoon, dahil wala naman nakakaalam kung kailan, handa ka na ba? Handa ka bang warap sa Kanya? Handa ba tayo na sabihin sa Kanya na, Lord, salamat. Binigay mo po sa akin. Sasabihin kaya ng Lord sa atin good and faithful servant. Yun kaya sasabihin sa atin ng ating Diyos. Isipin natin mabuti. Isipin natin mabuti. Gusto ng Lord na talagang tamuhin natin yung kaligtasan na pinangako niya. Pero mangyayari lamang yun kung tayo magpapatuloy sa Kanya at hindi tayo hiwalay. Sa pag-partake natin ng communion,
isa ang sa mga sinasabi ng ating Panginoon na walang karapatan para magkita ng komunyon ay yung mga tao na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan at hindi binigay ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kapatid, sa bukas ito, lalahanin mo, baka mayroong pagkakamali tayong nagawa o pagkukulang. Ayaw ng Lord na masayang yung gagawin natin. Huwag natin gawin ito ritual lang. Gawin natin ito na talagang spiritual na iniisip natin na tayo ay pinatawag ng ating Diyos. Kaya sa pagkakataon ito, maalala natin, ano ba yung mga pagkakamali pagkukulang natin? Hihingin natin ang tawag sa ating Panginoon. Sige, lumapit tayo sa ating Diyos. Esti, Marvin, Luisa. Sige po, isipin natin mabuti. Gusto ng ating Panginoon na tayo makasama niya sa pamamagitan mo ng communion na gusto ng Lord na lagi natin inaalala ang kanyang kabutihan. At ang kabutihan nito, binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Gagawin natin ito pagtingin ng communion bilang pag-alala sa kabutihan ng ating Diyos sa kapatawaran ng pinagkaroon niya sa atin. Lagi natin alalahanin na mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At sa Kanya, muling pagparito, isasama niya tayo. Dahil gusto ng Panginoon na tayo kanyang mga anak ay makasama niya sa kanyang piling. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Jesus. Sige po, mag-partake na po tayo ng communion. Kuha mo tayo ng mga elemento. Pagkakuha po natin ng elemento, nanitili po tayo sa panalangin, pagkapit sa ating Diyos, para lahanin natin yung kanyang kabutihan. Kung meron po kayong paalala sa ating Diyos, pagkakamali natin, hindi natin ang tawad sa Kanya. Tayo po ito ngayon. Hawakan po natin, dinamay. Panginoon namin Diyos, lubos na kami pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging manak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Kristo na bayubay sa krus. Patuloy po niyong pag-alamin ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Noong gabing siya'y pagkalalo, ang Panginoon sa iyo dumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang katawan na inihandog ko para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Hawakan po natin sa araw. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, at siyang nabugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Nihatid po namin sa iyo ang aming pagsamba sa salamat bilang isang haing buhay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos pagkapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa nito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin gawin. Tayo po pasalamat. Lord, salamat. Dahil muli, sinasabi mo po sa amin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, na kami po ay tinuturing mo mga anak. At sa mga gusto, Panginoon, tanggapin niyo po ang gagawin mo namin pag-aalay ng isang awitin para po sa inyo. Inaalay po namin ito sa inyo dahil kayo ang pinagmumulan ng lahat ng bagay at alam po namin sa pag-awit namin ito, sinasabi namin sa inyo na kayo ang pinakamahalaga sa buhay po namin. Kaya tanggapin po ninyo itong gagawin po namin pag-aalay po ng aming pagsamba.
itataas ka po namin. Kasi kapag ginawa po namin, Panginoon, yun, alam po namin matutuwa ka. Gusto po namin matuwa ka sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming sinasabi. Natawag po, Panginoon, na kung minsan o madalas, mas iniisip namin yung sarili po namin. Natawag po, Panginoon. Patawag. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan po ng aming ginawa na pag-aaral ng salita sa araw na ito, nakita namin yung kahalagahan ng pagsunod po namin sa iyo. Na kahit mayroong magagalit sa amin, na kahit mayroong masasabi sa amin, na kahit mayroong pwede mag-persecute sa amin, ang mahalaga masabi namin totoo. Ang mahalaga ihiyag namin ang sinasabi ng iyong salita. Tatayuan namin, Panginoon, kung anong sinasabi ng iyong salita. Kasi ikaw mismo, Panginoon, tinanong ka at maraming mga bagay na pilit na gusto ipagsaka, pero nagtagumpay ka. Kaya kami, Panginoon, ang kailangan lang talaga namin gawin, umaasa kami at panindigan namin ang sinasabi ng iyong salita. Kaya nga po rin, bigyan mo kami ng pagkauhaw patuloy sa iyong salita upang malaman namin ang maraming bagay kung paano namin ipapahayag ang iyong salita. Mahina kami, pero salamat. Sa tulong ng iyong Espiritu Santo, masasabi namin yung mga bagay na dapat namin masabi. Lord, salamat. Muli, pinapaalala mo sa amin na kailangan namin sumangal sa iyo at sumampalataya sa iyo. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring yung physical ng karamdaman na nagiging hadlang para pahayag mo ang salita ng Diyos. Ito yung pagkakataon. Hiningi mo sa akin, Panginoon, ng kagalingan, kalakasang physical. Kasi gusto ng Diyos gamitin tayo. At hindi aksidente na yung pagkakasakit natin o yung mga bagay na hindi maganda sa atin ay naging dahilan para nakita natin ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya sa ating Diyos. At kapag nakita ng mga tao na talagang binago tayo at may nakita pagbabago sa atin, kapatid, ang buhay mo natin ay ginamit ng Diyos na pagpapala sa ibang mga tao. Gagamitin niya tayo yung channel of blessing. Yung ating physical na karamdaman, hindi ibig sabihin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Meron na gusto sabihin sa ating Diyos. Meron gusto sabihin sa ating Diyos. Of course, kung meron na tayong karamdaman dahil sa ating pagkakamali, ipapaliwanag din ng Lord yan. Basta manatili tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya, maging bukas sa ating isipan at puso sa katotohanan. Tanggapin mo yung kagalingan mula sa akin. Kaya na rin, emotional yung meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong anak, kasama mo sa trabaho, kasama sa eskwela, sa ng tahanan. Gusto nyo gamitin tayo na magsisimula sa akin ang pagkakaroon talaga ng pagpapatawad. Gusto ng Lord, gaano mang kasakit ang nagawa sa akin ng sino mong tao, lalo-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Matuto tayong magpatawad. At kung tayo naman nagkamali, matuto tayong aminin na ating pagkakamali. Humingi tayo ng tawad. Hindi gusto ng Diyos na meron tayong kaaway. Hindi gusto ng Diyos na manatili ang galit sa atin para sa ating kapwa. May mga bagay na umahadlang sa atin para makasunod tayo ng gusto kay Lord. Palayain tayo ng Lord sa lahat ng mga bagay na umahadlang. Palayain tayo ng Lord sa lahat ng klase ng bisyo, sa lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa atin na nagiging sagagal pa sa ating pananampalataya. Financially, ang sabi ng Lord, ibibigay lahat ng ating pangangailangan. Kapatid, tanggapin mo ang mula sa ating Panginoon ang kanyang provision. Bigyan tayo
dahil trabaho ng Lord, dahil ayaw ng Lord na manatili tayong umaasa sa atin. Kanino mang tao, gusto ng Lord na tayo ay pagpalain niya, pero kailangan maging masipag tayo. Dahil ibibigay, ipapakita sa atin ng Lord kung anong gagawin natin. Lumapit na tayo talaga sa Kanya. Hanapin natin ang Kanyang kalooban. Gusto ng Lord na tayo ay Kanyang gamitin para channel ng blessing sa mga material na bagay. Kaya na rin, salamat po Lord sa aking mga pakinagdiwang ng kanyang kaarawan, extension ng pagsasama ng mag-asawa. Maraming salamat. Gamitin mo po ang buhay na ito namin para sa iyong kalwalhatian. Salamat po ng marami. Lord, pagpalain niyo po ang aming bansa. Lalo na po Lord, malapit na itong eleksyon. Ikaw po Panginoon, ang maghari sa isipan ng bawat isa na mawala yung sariling interes. Bagkus malagay sa isipan na ng mga tatakbo na gagawin nila itong bagay na ito dahil gusto talaga nila mag-serve. Hindi lang sa tao, bagkus mag-serve sila para sa iyo dakilang pangalan. Hindi sa kung ano pa man. Palaging matalim sa isipan na ito yung word na sinasabi ng public servant. Ikaw Panginoon, nung punta ka rito, ikaw isang public servant. Dapat ikaw paglingkuran. Hindi, ikaw ang naglingkod. Pinugasan mo na ang paa ng iyong mga alagad. Kaya hayaan mo Panginoon na huwag malagay sa ating isipan na kami special. Ang special lang walang iba kundi ikaw. Ikaw lang ang mataas. Ikaw lang malwalhati sa buhay ng bawat isa. Sa isang ibang gawain Panginoon, hayaan mo bawat isa na mag-isip mabuti na ibawa ka. Sa aming mga guro, sa mga kasama sa trabaho, at higit sa lahat Panginoon, may taas ang iyong pangalan saan mang dapat kami pupunta. Sapagkat yun ang purpose kaya kami nabubuhay, itaas ang iyong dakilang pangalan at mabigyan namin ng pagpapalaga ang iyong dakilang pangalan. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Lord, pagpalain po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino ba magpala sa Israel ay yung magpapalain. Ngayon pa ng Panginoon, na ang namin na gagawin mo lahat ng bagay nito at alam po namin na ang lahat ng pinakamaganda ay pagkakaroon mo sa amin. Kaya ngayon pala, maraming salamat ako. Salamat po na nagagawin mo sa amin sa buong isang linggo. Luwalhati, itataas na po namin. Lahat ng ito, hinihingi namin sa matabi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na bago tayo mag-iwalay, welcome po natin si Princess Aning Gentoso. Mga klase po nila. So, welcome po natin siya. Kamayan po natin. Kamayan po natin ang bawat sabihin po natin ng